Etong X-curve concept natutunan ko noong 2012. And dalawang line lang yung tatandaan natin. Yung una is wealth line, yung line na pataas. And may responsibility line. Ako, ito yung kalaban, no? Bakit hindi tayo makaipon-ipon? So, ito yung goal natin, yung line na to, mapababa natin. And mahirap mag-save, tama ba? Lalo na kung bago ka pala nagtatrabaho. Kasi nga, mataas yung mga responsibility natin. Ang tawag dyan, you work hard for the money. And then, may sample tayo dito, no? Ang kinikita mo, pwedeng 300,000 per year. And then, may mga needs tayo, which is permanent, no? Ang mahirap kasi sa income natin, temporary. Pwede tayong mawala ng trabaho, pero yung needs natin, permanent. So ano ba yung mga needs na yan? Siyempre, may food, shelter, clothing. Kung may mga anak ka, lalo na 3 yan, di ba? Mabigat na responsibilidad, no? Tuition fee, tapos yung mga school supplies. So kids education, healthcare. Like last week, nagkasakit kami ng asawa ko. So talagang gamot pa lang. Kakain na talaga ng iyong expenses, no? So housing loan, debt, syempre, no? Responsibilidad din natin na magbayad ng utang. And ang goal natin is magkaroon tayo ng passive income at tinatawag po ito na LOY or LORI. Ano kaya yung LOY and LORI? Ito po yung LOY, living on interest. Maganda ba yun? Tawagin tayong Lola Loy. Ay, ayan na si Lola Loy. No? So pag Lola Loy ka daw, mabango ka kasi marami kang passive income. So LORI naman is living on royalty income. So, dahil nga permanent ang needs natin, kailangan permanent din yung income natin. So, masosolve nating maging permanente ang income natin kung meron tayong passive income.